Noong unang panahon, sa isang malayong nayon, may nakatirang isang mabait at masipag na magsasaka na nagngangalang Tasyo. Mahal na mahal niya ang kanyang bukirin na puno ng gintong trigo, ngunit sa kabila ng kanyang kasipagan, may isang bagay na kulang sa kanyang hapagkainan. Gabi-gabi, bago matulog, tinitingnan ni Tasyo ang mga bituin at bumubulong ng isang kahilingan. O mga diwata ng kalikasan, bigyan niyo po sana ako ng isang pagkain na simple ngunit masarap, na magbibigay lakas hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng tao sa aming nayon. Isang umaga, nagising si Tasyo sa isang mahinang awit. Sa gitna ng kanyang bukirin, nakatayo ang isang napakagandang diwata. Ang kanyang damit ay gawa sa sinulid na ginto, at ang kanyang buhok ay may mga palamuting butil ng trigo. Siya si Mayari, ang diwata ng ani. Narinig ko ang iyong dalisay na panalangin, Tasyo, wika ni Mayari sa malambing na tinig. Dahil sa iyong kabutihan, ibibigay ko sa iyo ang recipe ng isang pambihirang pagkain. Pitasin mo ang pinakamagagandang uhay ng trigo, gilingin ang mga butil nito, at ihanda mo ang iyong sarili. Agad na sinunod ni Tasyo ang diwata. Pinili niya ang pinakagintong mga uhay at maingat na giniling ang mga butil sa pagitan ng dalawang malaking bato hanggang sa ito ay maging isang pinong-pinong pulbos na kulay krema. Ngayon, bulong ng hangin na tila tinig ni Mayari, haluan mo ito ng malinis na tubig mula sa batis at isang kurot ng asin mula sa dagat. Masahin mo ito gamit ang lakas ng iyong mga braso at ang pagmamahal sa iyong puso. Minasa ni Tasyo ang harina at tubig hanggang sa ito ay maging isang makinis at nababanat na bola. Hinubog niya ito sa isang bilog na anyo, tulad ng buwan sa kalangitan. Ilagay mo iyan sa isang patag na bato na pinainit ng sikat ng araw, ang huling habilin ni Mayari. Maingat na inilagay ni Tasyo ang masa sa mainit na bato. Unti-unti isang napakabangong amoy ang nagsimulang kumalat sa hangin. Ang masa ay dahan-dahang umalsa at naging kulay ginto. Nang ito ay maluto, kinuha ito ni Tasyo. Ito ang kauna-unahang tinapay. Maingat niya itong piniraso at tinikman. Ang lasa nito ay simple ngunit puno ng kabusugan at sarap. Ibinahagi ni Tasyo ang tinapay sa lahat ng kanyang mga kapitbahay. Mula sa araw na iyon, ang paggawa ng tinapay ay naging simbolo ng pagkakaisa, kasipagan at pagbabahagi. Ang simpleng regalong ito mula sa diwata ay nagdala ng lakas at saya sa buong nayon at iyan ang simula ng alamat ng tinapay.